Sila yung mga bata dito sa amin. Si Ate Bam yung kumakanta. Anak yan ng panganay naming kapatid. Ang ganda ng boses niya. Ito naman si Ate Tanya, panganay na anak ng bunso naming kapatid. Siya naman si Joven, kapatid ni Ate Bam, mahilig maglaro ng online games. Nandito sila sa may balkon at hindi pa kinuha ang videoke. Nag-rent kasi kami nito at birthday kahapon ng papa nila. Kaya habang hindi pa kinukuha, sulitin lang muna ang paggamit. Nakapili na siguro itong si Punaynay ng kakantahin niya at binitawan na ang songbook. Kanina na ito ng madaling araw. Kagigising lang ng tatlong ito at sumayaw na agad. Nahihirapan akong kontrolin ang screen time nila. Pag hindi ko naman sila pagamitin ng cellphone, puro lang ako sigaw at sayaw. Buti kung iisa lang. 4 sila. Tulog pa dyan yung ate Talin nila. Hindi pa naman ako pwede sumigaw ng sumigaw at may hyperthyroidism ako. Kailangan kong maging maingat sa sarili ko. Nabinat kasi ako nung last na panganak ko. Kailangan kong ma-manage ng mabuti ang stress. At baka mas lalong lumalala ang sakit ko. Nandito kami ngayon, SS Mormons Church, na nasa tapat lang ng kalsada namin. Maraming salamat sa tagapamahala ng simbahan at allowed kaming pumasok. Mas mabuti kasi yung ganito, yung nakakapaglaro sila sa labas at mabawas-bawasanan lang ang screen time. Magdadalaga na talaga si Ate Bam at marunong nang magsuot ng pang-sexy. Wow! Dito minsan yung mga bata na taga rito sa may amin. Nag-i-enjoy na sana, pero nagyayang umuwi ang bunso ko. Ito naman si Joy Joy. Maluwag ang short ay kailangan ng pantali para hindi malaglag short niya habang tumatakbo. Ayan, nakauwi na pala kami niyan sa bahay. Ewan ko ba? Ba't nagyayang umuwi? Pagod na siguro at gusto ng dumede. Mag 4 years old na siya at hindi pa graduate sa dede. Hindi pa rin siya masyadong kumakain ng kanin. Kapag may sabaw at magustuhan niya, doon lang siya kakain. Ewan ko ba? At pinagsisihan ko kung paano sila madisiplina pagdating sa pagkain. Dapat pala simula ng pinakaunang tikim o kain, doon ko na sila sinanay sa mga masusustansyang pagkain. Ngayon kasi, ang hirap na. Hotdog, itlog at chicken, at madalas lang na ulam na gusto nila. Kapag gulay yung nasa hapagkainan, hindi yan sila masyado kumakain. Awayan muna yan bago maubos ang kanin nila. Nag-aalala tulog ako sa health ni Al. Minsanan lang din ako makabili ng vitamins. Kaya, sa mga magulang na may anak na hindi pa kumakain, kapag dumating na yung time na pwede na sila sa solid food, unang ipatikim o isubo ang gulay at prutas para masanay sa panglasa. Huwag muna ipatikim ang tamis. Kasi kapag ang una nilang matikman, mahirap nang pakainin ng mapapapait. Nanonood sila dyan ng Encantadia. Yan ang laging sinusubaybayan namin ni ate. Si Punay naman mahilig manood sa mga Roblox videos. Si Joy Joy, Zoe ang gustong panoorin. Ang bunso naman ay baby doll. Kaya sakit sa ulo kapag nag-aagawan yan sila ng remote. Ito pala sila tuwing umaga. Umiinom ng gatas habang nanonood ng TV. Magtitimpla lang si ate sa isang malaking tasa. At yung na ang paghahati-hatian nila para tipid. Pag may pera may partner yan sila na biskwit para hindi madaling gutumin. Yung papa kasi nila nasanay sa 9:00 na umagahan. Kaya itong si Joy Joy, kasi naiiwan sa bahay yun ang naimpluwensyahan ng papa nila. Nagsasaing na pala dyan si ate. 2 beses pa lang niya siguro magganito. Tinuturuan na din kasi namin siya. Para kung sila lang maiiwan sa bahay, marunong na siyang magpakain sa mga kapatid niya.